Okay. Magandang hapon, church! Yan, pakitignan nga kung meron ng tulog. Pakitignan. Yan, wala pa. So mga after 5 minutes meron na. Okay. Sige, tayo ay magsisimula ngayong hapon na ito at last week po kung naalala nyo ang aking tatay-in-law, yan, father-in-law, ang nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. At alam niyo po, bawat pagkakataon na ibinibigay sa amin para ibahagi ang salita ng Diyos ay isang pribilehiyo at responsibilidad. At hindi lang to kapag nandito kami sa pulpito. Kahit na yung mga simpleng pag-uusap na meron tayo sa life group, o kaya yung simple na mga conversations na meron tayo sa tao, ano po yun? Pribilehiyo at responsibilidad. Kasi binigyan niya tayo ng isang regalo na pwedeng ibahagi sa ibang tao. So we make the most out of it. Amen? Handa na po ba kayong makinig sa hapon na ito? Tanong niyo po kung handa na ako. Magtagalog. Okay, handa na po tayo. Amen? Sino sa inyo mahilig kayo mag-obserba? Umobserba ng tao? Ako din. Ako din. Lalo na kay Katz. Sino po? Patingin nga po ulit, taas ang kamay. Huwag po kayong mahiya. Yan, safe space po ito. Talaga, kayong mag-asawa, mahilig kayo mag-obserba ng tao. Ayan. Isa sa hilig ko yon, okay? Pero hindi po para humusga. Yes. At hindi rin ito para mag-stalk. Ay, 'di ba? Pero interesado lang ako malaman minsan, kunyari, ano kayang pinagdadaanan ng tao na to? Ganun. Ano kayang iniisip nitong taong to? Ano kayang sitwasyon ng meron siya? Mga iba't ibang katanungan, na meron sa aking isipan. Minsan, di ba, napapansin din natin, ay parang bago yung hairstyle ni Katz today. Yun, bakit kaya? Special. Okay, o kaya, bakit kaya suot ni Pastor Josel yung napaka-paborito niyang sapatos today? Kasi galing kay Pastor Maylene yung sapatos niya, kaya paborito niya. O kaya today, parang ang dami kong kamachi-machi. Si Nadine, si Nanay, si Pastor Josel, yan. Diba? Ang dami tayong mga na-obserba. Kahit nga minsan nag-scroll lang tayo sa social media, ang dami na nating napapansin na, ay si ano, hindi na sila ni ano. Ganon, di ba? Ang dami mga bagay-bagay. Pero minsan, kahit hindi tayo mahilig mag-obserba sa mga tao, di ba madali din natin mapapansin pag merong pagbabago? Tama po ba? Mula sa bagong sapatos, o kaya bagong estilo ng buhok, o kaya bagong uri ng pananalita. Diba? Ka muna, Oh, God. Diba, tay? Diba, yarn? Okay, kung ano yung mga bago na nasasabi natin. Ang tanong, meron bang mga bagay sa buhay natin na alam natin na nagbago na talaga? Katulad ng pag-iisip natin, kung paano tayo namumuhay, kung paano tayo nagdedesisyon sa bawat bagay na kinakaharap natin. Meron po bang nagbago bilang anak ng Diyos? At ang tanong, napapansin ba ito ng mga tao sa paligid natin? So paalala lang po, ang bawat salita na binabahagi namin sa inyo, kami po yung unang sumasala sa salita na tinatanggap natin ngayon. Ang handle ba sa ating buhay ay nakikita sa ating pamumuhay? Sinasabi lang ba natin ito o nakikita ba talaga ito sa pang-araw-araw nating buhay? Obvious ba na may nagbago o nagbabago sa atin bilang Kristiyano? At yun po ang title ko sa hapon na ito. Yan. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, obvious ba? Yan. Siyempre, impluensya po ito ng millennials ko na in-laws. Yan. So kung gusto nyo pong mas lumago yung relasyon nyo sa inyong mga in-laws, mag-attend po kayo ng coffee night on Wednesday at 7 p.m. Kasi yun po yung topic natin, in-laws and outlaws. O, diba? Plug tayo. Pero, sige, magpatuloy tayo.
ang ating panalangin, yung patuloy tayong maging mabuti na tao at hindi lang yon na maging katulad tayo ni Kristo. Kung napapansin nyo, hindi ko sinabing, na maging accomplished tayo. Walang masama doon. Magkaroon tayo ng achievement sa buhay, magkaroon tayo ng sariling bahay, magkaroon ng mga sariling properties, investments. Pero sino ba tayo in the middle of those things? Habang patuloy natin na hinahayaan ang salita ng Diyos na baguhin ang ating isip, tayo ay mas lumalakad sa katotohanan ng ating bagong kalikasan ayon kay Kristo at magkaroon ng pagbabago sa ating pagkatao. Basahin natin sa 2 Corinthians 5 verse 17. At lahat po ng babasahin ko ngayon sa Tagalog ay mahanap sa ASND version. Yan. Sabi dito, ang sino mang na kay Kristo, sino po dito alam niyong na kay Kristo kayo? Amen. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ano ba ibig sabihin ng bagong nilalang? Yan, mag-aaral po tayo ng kaunti sa hapon na ito. Samahan niyo ako sa Ephesians 2 verses 1 to 3. Ephesians 2 verses 1 to 3. Sabi dito, noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway nyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo, sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Ito po yung katotohanan, church. Ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw na sumunod sa Diyos. Dati, namuhay din tayo katulad nila. Dati po yun, church. Amen? Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod natin ang masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan nating iyon, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Alam niyo po, church, ang mga nasasaad dito ay patungkol sa dati nating pagkatao. Sabihin niyo nga yun, dati kong pagkatao. Yung dati nating pagkatao na yon ay bago natin tanggapin si Kristo sa ating buhay. Ang bawat nilalang, para lang po alam natin kung ano yung totoong nangyari sa ating mga buhay. Ang bawat nilalang na ipinanganak sa mundong ito, pagkatapos ng pagsuway ni Adan at ni Eva, ay may makasalanan na kalikasan. Pero hindi kailangan magtapos doon. Merong ibinigay na regalo sa atin. At sino ang regalo na yon? Si Jesus, ang Panginoong Jesus. Ang walang kasalanan ay naging kasalanan para tayo ay may turing na matuwid ng Diyos. At inaanyayahan ko kayo, okay lang ba bigyan ko kayo ng homework? Yan. Kasi di ba patuloy tayong nagkakaroon ng handle sa ating buhay. Homework ko kung pwede niyong basahin ang Romans chapter 5 at saka 2 Corinthians. Para po mas maintindihan niyo ng lubusan kung saan ba tayo tinanggal ng Panginoon at dinala. Kasi ang Panginoon po natin, hindi niya tayo iniiwan sa ere. He took us out of darkness and brought us into the kingdom of the Son of His love. Nandun po tayo ngayon sa estado na yon. Ngayon, moving forward, verses 4 to 9. Sabi dito, ngunit napakamaawain ng Diyos, hallelujah, at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit tinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya niligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa kaharian sa langit. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon
ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan nino? Sa ating sarili bang kagagawan? Hindi. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Katulad ng sabi ko kanina, ang ating kaligtasan, church, ay isang regalo. Ano bang ginagawa natin pag may nagbibigay sa atin ng regalo? Nagpapasalamat at tinatanggap natin. 'Di ba? Tinatanggap natin ang regalo na ito. Ang bawat tumatanggap kay Kristo sa kanilang buhay ay nakakatanggap ng milagro ng kaligtasan at nakakatanggap ng bagong kalikasan. Sabihin nyo ngayon, bagong kalikasan. Tayo ay bagong nilalang kay Kristo. Ngayon, sa pagkakaintindi natin na tayo ay bagong nilalang ayon kay Kristo, ano bang nakikita sa ating buhay? Obvious ba ang bagong kalikasan sa ating pamumuhay? Kapag ba merong mga kumakausap sa atin, napapansin ba nila na, uy, obvious na naniniwala siya sa Panginoon? O kaya kinakagulat ba nila? Reminder din po yun para sa akin. Ano ang nakikita ng mga tao? 3 punto na ibabahagi ko sa inyo ngayong hapon na ito. Unang-una, ano ang kanilang nakikita? Lumang kalikasan o bagong kalikasan? Sabi sa Romans 8 verse 14, at kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. Sapagkat alam nating si Kristo ay muling nabuhay at hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. At dahil na kay Kristo na kayo, dahil na kay Kristo na tayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na ano? Patay. Tingnan niyo yung katabi niyo. Ayan. Patay siya sa kasalanan. Pero siya ay nabubuhay para sa Diyos. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong gamitin ang alingmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan nyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan. Dahil wala na tayo, church, sa ilalim ng kautusan, kundi saan? Sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Kung meron tayong maalala sa verses na to ay ito. Tayo ay patay na sa kasalanan, ngunit nabubuhay para sa Diyos. Dead to sin, but alive to God. Hindi na natin kailangan sumang-ayon sa mga idinidikta ng ating makasalanang pagkatao. Kasi wala na nga yun. 'Di ba? Napapansin nyo ba kung may mga pagbabago na yung mga bagay na sanay kayong gawin dati, pero ngayon parang hindi na, yung sinasabi yung it doesn't sit right. Parang wala na kayong kapayapaan na, parang wala na sa kalooban ko na gawin yun. Anyone who can relate? Diba? Si Floyd. Sige, kung sino po yung mga kapamilya ni Floyd na nanonood online, ayan. Na-realize na po niya, ayan. Naalala ko lang, that was July
Nakalimutan ko kung ano yung exact date, pero sinelebrate namin yung birthday ng aking inaanak na si Ashton, ang anak ni Eric at Grace Reyes. That was July, tama ba? July yon. At habang papunta kami doon sa napaka-lapit na lugar by faith, ayan, pagpunta namin sa lugar na yon, syempre, hindi kasi namin karaniwan na dinadaanan yung, bakit tumatawa yung mga na-invite doon? Ayan, so, hindi kasi karaniwan na dinadaanan namin yung daanan papunta doon. Naalala ko lang, meron isa doon na super sikip ng daanan. Tapos si Cox, syempre siya lang po nagda-drive sa amin. Dahil trivia, hindi po ako nagda-drive. Ayan. So habang nagda-drive siya, meron isang kotse na sumusubok na sumingit sa amin. Tapos yung side mirror namin, tumatama na sa side mirror niya. At wala lang po sa kanya. Pero ako po, maraming salamat sa ating bagong kalikasan mula sa Panginoon dahil alam na alam ko na kung yun ay dating ako, binaba ko na po ang bintana at kinausap kung sino man yung nagmamaneho nun. Pero salamat sa Panginoon sa ginagawa niya sa aming buhay mag-asawa na hindi na po namin binaba at inaway kung ano man yung ginagawa. At sabi na lang namin, God bless you. Okay? Meron ba kayong mga nakaka-relate kayong sitwasyon na pinalipas nyo na lang dahil alam nyong hindi na worth it yun eh. Kasi hindi na nagbibigay ng kapayapaan sa akin yung ganong klaseng reaction. Marami pa po akong pwedeng maibahagi sa inyo. Siguro malapit na lang ay wala dito yon, pero naalala ko lang ang isang diskusyon na meron kami sa aming anak. Wala siya ngayon dito, pero alam niyo po minsan kung medyo tayo ay na-challenge ng ating mga anak, tapos minsan nababanggit natin yung buong pangalan nila. Na-experience niyo na ba yun? Kunyari po, Kyla, Isabel, ganyan. So may isang beses po, sabi ko, Cara 7. So ang sabi po niya, can you please stop saying my full name? Just call me Q. So bilang isang ministeryo ng Panginoon na nasa loob ng tahanan, kami din po ay nasusubok ng mga ganong challenge. So anong gagawin natin? Diba? Dahil meron din kaming kagustuhan na mag-asawa na talagang pinanghawakan namin ever since we heard this. I believe from Pastor Josel as well, the line na take care of your private life. Diba? Kung gusto natin maging obvious sa mga tao sa labas na tayo ay isang believer ng Panginoon, na tayo isang anak ng Diyos, how much more sa ating mga sariling tahanan? Obvious po ba sa ating mga families, sa mga relatives, na tayo ay anak ng Diyos? Kasi kung iba po tayo sa labas at iba po tayo sa loob, hindi kagustuhan yun ng Panginoon. So we begin at home. Hindi ko po alam kung bakit ko sinabi yun. Perhaps also to help someone and also to remind myself. Di po ba? Pero ayon sa bago nating kalikasan kay Kristo, hindi na dapat tayo sumasagot sa tawag ng ating lumang kalikasan. Ang ating bagong kalikasan ay ang basehan ng ating bagong paraan ng pamumuhay. Romans 8, 5-6. Sabi dito, sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Pero ang tao namang namumuhay ayon sa banal na Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan. Pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng banal na Espiritu ay kapayapaan at buhay na walang hanggan. Unang punto, lumang kalikasan o bagong kalikasan. Pangalawa, pagiging alipin o pagiging anak.
Pagiging alipin o pagiging anak. Romans 8:14-17. Ang mga taong pinapatnubayan or those who are led by the Spirit of God ay mga anak ng Diyos. At ang Espiritu na tinatanggap nyo ay hindi kayo inalipin upang muling matakot. Sa halip, ginawa kayong mga anak ng Diyos. Ngayon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama ang Diyos. Ang banal na Espiritu at ang Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos. Church, ito ay isang katotohanan na dapat ma-excite din po tayo. Tayo ay tagapagmana ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya, sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na parang pararangalan din tayong kasama niya. Sa puntong ito, pag-uusapan natin ang katotohanan na ito. Noong tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, tinanggap din natin ang kanyang pangako ng banal na Espiritu. At alam niyo po, ang banal na Espiritu, binibigyan niya tayo ng confirmation na tayo ay anak ng Diyos. Ang ating bagong kalikasan ay nangangahulugan na tayo ay pinapatnubayan ng banal na Espiritu, hindi ng ating lumang makasalanang pagkatao. So ano po ibig sabihin nito? Tayo ay hindi tumanggap ng Espiritu na pag-aalipin. Ngunit ang Espiritu na nagpapatunay na inampon tayo ng Panginoon. Yung salitang inampon, hindi po ito masamang konotasyon. At may babasahin po akong commentary sa inyo, pero sabihin ko po ito in English. Okay? Kasi ito po yung exact words niya na mas maintindihan natin. Sabi dito, under Roman adoption, the life and standing of the adopted child changed completely. The adopted son lost all rights in his old family and gained all new rights in his new family. The old life of the adopted son was completely wiped out. With all debts, lahat daw po ng mga utang, being canceled, with nothing from his past counting against him anymore. Grabe po, no? At yun po ang nangyari sa atin bilang anak ng Diyos. Tayo ay napapaalalahanan ng banal na Espiritu na nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. At isa po itong pribilehiyo. Isa po itong pribilehiyo sa ating buhay. Hindi lang tayo nagkaroon ng bagong pagkatao, ngunit pati na rin ang ating bagong pamamaraan ng pamumuhay. Ang luma ay wala na at ang bago ay naririto na. Bakit pa po natin babalikan ng luma kung may bago naman? Parte ng bagong pamamaraan ng ating pamumuhay bilang anak ng Diyos ay may pamumuhay na pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Tayo ay namumuhay na may pag-iintindi na bilang adopted child, ampon na anak ng Panginoon kay Kristo, ang ating lumang pagkatao at lumang pamumuhay ay tunay nang nawala. Old life is gone. Alam niyo po, ang mga alipin ay maaaring makapasok sa palasyo, ngunit ang mga anak lamang ang nakakaalam ng nasa puso ng hari. Ang mga alipin ay naglilingkod ayon sa obligasyon,
pero ang mga anak ay buong pusong pinaglilingkuran ang hari. Paano ba tayo lumalapit sa Panginoon, church? Tanong na pwede nating sagutin araw-araw. Dahil ang pag-intindi natin kung sino ang Panginoon sa ating buhay ay makakaapekto kung paano natin siya lalapitan at kung paano tayo tatanggap mula sa Kanya. Tayo ba ay nagmamakaawa na parang alipin? O nananalangin ba tayo na may otoridad? Nananalangin ba tayo na may kumpiyansa kasi alam natin kung sino tayo sa Panginoon? Sabi sa Romans 6:5-7, at kung nakasama tayo sa Kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin ng mga kasalanan, sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. Hindi na tayo alipin ng ating makasalanang pagkatao. Wala na yon. So ang tanong ko sa inyo, 3 p.m. service, tayo ba ay nakagapos pa din kahit na pinalaya na tayo? Something to think about. Hinahayaan ba natin na patnubayan tayo ng banal na espiritu? O tayo ay sumusunod pa din sa ating lumang pagkatao? Minsan ang hirap po sagutin, di ba? Kasi napakadaming iba't ibang tukso sa paligid natin. Pero maraming salamat sa Panginoon na parating nagbibigay ng tulong sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita, ng Kanyang banal na espiritu at ng Kanyang presensya. Kung ihahantulad mo man ang iyong sarili sa pagkaalipin, ito ay pagkaalipin sa katuwiran o righteousness. Sabi sa Romans 6:16-18, hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan, at ang dulot nito'y kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos, at ang dulot nito'y katuwiran. Noong una, alipin kayo ng kasalanan, pero salamat sa Diyos, dahil ngayon, buong puso niyong sinusunod ang mga aral na itinuturo sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na kayo ng katuwiran. We are slaves to righteousness. Ang kamalayan natin sa ating pagkatao kay Kristo ay nagbibigay sa atin ng daan o nagbibigay sa atin ng karunungan para sabihin sa banal na espiritu na patnubayan niya tayo. Ito ay isa sa mga marka ng pagiging anak ng Diyos. Paano ba natin sinusulit, church, ang ating pagkatao bilang anak ng Diyos? Are we maximizing our identity in Christ? Obvious ba na anak tayo ng Diyos? Pangatlong punto, gawa o bunga? Gawa o bunga? Dahil alam natin na ang bagong kalikasan natin ang dapat na dumikta sa ating bagong paraan ng pamumuhay, paano ba natin yun sinasabuhay araw-araw? Kasi yung mga naririnig nating salita ng Diyos tuwing linggo, hindi lang yun nagtatapos dito, church. Di ba kaya nga tinatawag na handle? Hindi lang yun handle on a Sunday. Handle po yun pang araw-araw. So paano ba natin sinasabuhay ang ating identity bilang anak ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay natin? Kapag tayo ay may iba't ibang kaharap sa ating buhay, ano ba ang ating default? Ano ang default natin sa ating buhay? Babasahin ko sa inyo, medyo mahaba ito, pero kailangan nating intindihin ito.
and we have time still. Sa Galatians 5:16-26, sabi dito, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu, para hindi ninyo mapagbigyan ang pagdanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto nyong gawin. Ngunit kung nagpasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Katulad ng sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo, hindi po ako ito. Yan, si Apostle Paul po ito. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Ngunit, sabihin nyo nga yun, ngunit. Yun, gising pa kayo. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Unang-una, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malhalabag ang utos ng Diyos. Ipinako na ng mga nakay Kristo ang pagnanasa at masasamang hangarin ng kanilang laman doon sa krus. Hallelujah. At dahil nga namumuhay na tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, magpatuloy tayo sa patnubay nito. Let me pause for a while sa verse 25. Sabi dito, dahil namumuhay na tayo, magpatuloy po tayo. Hindi lang yun isang beses. Okay, hayaan ko yung Holy Spirit na i-lead ako today. Pero sa iba, parang di ko feel. Araw-araw po ito, hinahayaan natin ang banal na Espiritu na tayo ay patnubayan. Alam nyo ba, sa Ingles, ang tawag dito ay works of the flesh at fruit of the Spirit. Pag sinabi nating work, ibig sabihin nun, toil, labor, deed, doing, yung nagsisikap ka na di sang-ayon sa bago mong kalikasan. Pero pag fruit, sabi dito, that which originates or comes from something, an effect or a result, meaning, ito ay resulta ng pagiging, how do I say it? In English, it's a result of being led by His Spirit. Kapag may hindi tayo pagkakasundo sa isang tao, tayo ba ay lumalakad sa pag-ibig at kagandahang loob? Kapag may tukso sa paligid natin, tayo ba ay lumalakad ayon sa pagtitiis at katapatan? Kapag tayo ay matagal nang naghihintay sa katuparan ng pangako ng Panginoon,
tayo ba ay lumalakad ayon sa kapayapaan, kagalakan, at pagtitiis? Alam niyo, church, hindi tayo magiging perpekto. Alam natin yan. Minsan nagkakamali tayo. Pero patuloy tayong bumabalik sa katotohanan. Yung sinasabi nga din ni Pastor Josel na ano ba ang ating default? Dahil alam na natin kung sino tayo sa Panginoon, hindi na tayo babalik sa luma nating pagkatao. Hindi na tayo babalik sa luma nating kalikasan. Hindi man tayo perpekto, pero patuloy tayong binibigyan ng kalakasan at karunungan ng banal na Espiritu upang tayo ay mapatnubayan niya. Pinapatnubayan niya tayo na mamuhay patungkol sa ating bagong kalikasan. At sa pagtatapos, patungkol sa mga bagay na napapansin ng tao sa atin, obvious po ba na tayo ay anak ng Diyos? Alam ba nila na naninirahan ng banal na Espiritu sa atin? Iniisip natin ito hindi dahil may kailangan tayong patunayan sa iba or not because we are people pleasers. Pero alam natin na bilang anak ng Diyos, meron tayong impluwensya sa mga tao sa paligid natin. Patuloy natin hayaan ang banal na Espiritu na tayo ay patnubayan ayon sa ating pag-iisip, pananalita, at pamumuhay. At alam niyo kung anong nagbibigay sa atin ng kalakasan? Sabi sa Philippians 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Ang ating bagong pagkatao at kalikasan mula sa Panginoon ay hindi naririto upang tayo ay mamuhay lang ng tayo lamang, pero parating nandyan ang Panginoon, ang banal na Espiritu, ang kanyang salita, ang kanyang presensya, upang bigyan tayo ng pagnanais at kakayahang sumunod sa Kanya. Ang tanong ngayon, church, are we willing? Are we willing? Willing po ba tayo na hayaan ang banal na Espiritu na bigyan tayo ng kalakasan upang mapamuhay ang ating identity bilang anak ng Diyos? And let me encourage you with this. I-maximize po natin. I-maximize po natin yung regalo na ibinigay sa atin bilang isang anak ng Diyos. Amen? Kayo po ba ay may nakuha sa hapon na ito? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Bigay tayong pasasalamat sa Kanya. At ngayon, aanyayahan ko kayong lahat, kung maaring lahat po kayo ay ipikit nyo ang inyong mga mata, not minding the person next to you. Just giving this opportunity to those people in here na maaring una nyong narinig itong klaseng mensahe na ito at iniisip nyo, paano ba ako magiging anak ng Diyos? Paano ko ba mahayaan na patnubayan ako ng banal na Espiritu sa aking buhay? Paano ba ako mapupunta sa kaharian ng Diyos? Kung ikaw ay napapabilang sa tao na may mga ganong katanungan ngayong hapon na ito, even from hearing this message, inaanyayahan kita with all eyes closed sa hapon na ito. Kung maaari lang na itaas mo ang iyong kamay, I will lead you in a prayer. Huwag po kayong mahiya. This is a safe space. This is a safe place. Kahit sa balcony. Thank you. Thank you for that hand. Thank you po. Thank you for those hands. Hallelujah. Hindi po aksidente kung bakit kayo naririto sa hapon na ito. Dahil kagustuhan ng Panginoon na maipadama
ang kanyang pagmamahal sa iyo at makita mo ang katotohanan kung sino ka sa kanya. So church, samahan natin sila sa panalangin na ito, and if you can repeat after me. Panginoong Diyos, maraming salamat sa inyong pagmamahal. Tinatanggap ko si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Mula sa araw na ito, ako na ay may tuturing anak ng Diyos. At ang banal na Espiritu ay naninirahan sa akin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at kapatawaran. Minamahal ka namin. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen.